Pero paano yun mangyayari kung hanggang dito na lang ang kaya mo? Ni hindi mo kayang ma-promote sa trabaho. Kilala tayo bilang mabubuti at relihiyosong tao. At hindi to magbabago dahil lang sa'yo. Tinanggalan mo ko ng karapatan na ipaglaban ang anak ko. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang kwento. Kaya nga ang sabi ng matatanda ay hindi raw natin dapat husgahan ang ating kapwa. Dahil lahat tayo ay may lihim. Ngunit may mga taong masyadong madilim ang mga sikreto. Mga lihim na nakakapangilabot. At kung minsan, nakakamatay. Magandang araw sa lahat ng mga listeners dito sa Kwentong Takip Silim. Isang kwento na naman ang handog namin na tiyak akong magpapagimbal sa inyo. Halina't pakinggan ang istoryang pinamagatang Isang Gabi sa Piling ng Aswang. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Nagmamaneho ako nang mapansin kong may mga taong nagkukumpulan sa isang bakanting lote. Bakas ang takot at pandidiri sa kanilang ekspresyon, kaya naman nakuha nito ang curiosity ko at saglit kong pinahinto ang kotse. Ano kayang nangyayari dito? Sobrang daming tao sa paligid pero nakipagsiksikan ako sa kanila hanggang sa nakarating na ako sa pinakaharap at nakita kung ano ang pinagkakaguluhan nila. Diyos ko, sino may gawa nito? Tumambad sa paningin ko ang bangkay ng isang matandang lalaki. Bukas ang dibdib at tiyan, wala nang laman loob. Dilat ang mga mata at nilalangaw na. Nakasusulasok ang nabubulok nitong amoy kaya halos bumaliktad na ang sikmura ko. Kaagad akong umalis doon at nagmamadaling bumalik sa kotse. Pero habang naglalakad ako ay hindi nakaligtas sa aking pandinig ang usap-usapan ng mga tao. Aswang raw ang may kagagawan nito. Sa nakalipas raw kasing mga araw ay sunod-sunod na ang nangyayaring krimen sa kanilang lugar at aswang lang ang kayang gumawa ng ganito kabrutal na bagay. May naniniwala pa rin pala sa mga aswang hanggang ngayon. Ay nako, niloloko lang nila mga sarili nila. Bakit ba ang hilig ng mga taong maniwala sa mga bagay na wala namang basehan? Sinasayang lang nilang oras nila sa takot nila sa aswang. Dapat, imbestigahan na nila kung ano talagang totoong nangyari. Obviously, may gumagalang serial killer dito. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kathleen. Ang kwentong isi-share ko sa inyo ay nangyari noong taong 1983. 23 years old pa lang ako nung nangyari ito. Dati akong nagtatrabaho bilang researcher sa isang news station sa Manila. Gusto ko talaga na maging isang newscaster kaya nagsipag ako upang ma-promote ako. Kaya naman hinintay ko talaga ang pagkakataong magkaroon ako ng isang magandang storya na magpapa-impress sa mga boss ko. Hanggang sa dumating na nga ang perfect opportunity para sa akin. Pamilyar po ba kayo sa pelikulang Interview with a Vampire?
Maniniwala po ba kayo kung sasabihin ko sa inyong may ganito rin akong karanasan? Pero imbes na vampira, aswang ang nakapanayam ko. Nangyari ito sa loob ng isang gabi na bumago sa buhay ko. Sisimulan ko ang paglalahan ng aking kwento nung umuwi ako sa Mindoro para sa undas. Pa, good morning po. Mabuti naman at nakauwi ka. Masyado ka nang busy sa trabaho mo. Hindi ka na nakakatawag dito. Pasensya na po, pero pinlano ko na talaga ang pag-uwi ko ngayong undas. Halika, may pinahanda akong pagkain. Sige po, saktong-sakto at gutom na ako. Kagaya ng dati, halos hindi ko pa rin mabasa ang ekspresyon sa mukha ng ama kong si Fernando. Mula pagkabata ay stiff and cold na talaga siya. Nakikita ko lang siyang ngumiti pag magkausap sila ni Mama. Pero simula nung nawala si Mama ay hindi ko na siya nakitang masaya. Hinayaan ko na lang dahil sanay na rin naman ako. Dumiretso kami sa dining area kung saan pinagsilbihan kami ng dalawa naming katulong. Ang mga ito na lang ang kasama ni Papa sa bahay mula nung nag-decide akong mag-aral at magtrabaho sa Maynila. May natagpuan na naman palang bangkay. Wala na ba talagang katapusan ng patayan dito? May nadaanan nga po ko kanina habang papunta ako dito sa bahay. Grabe yung nangyari doon sa matandang lalaki. Ayoko na lang ilarawan kasi kumakain tayo. Mag-iingat ka, Kathleen. Habang nandito ka, huwag kang lalabas ng bahay paggabi. Hindi safe ang panahon natin ngayon. Sanay na ako sa panganib pa. Baka nakakalimutan nyo, sobrang delikado rin ang buhay sa Maynila. Isa pa, kung ano-anong krimen ang nasasaksihan ko bilang isang researcher. Iba naman to. Huwag mo tong igaya sa mga karanasan mo sa Maynila. Aswang ang pinag-uusapan natin dito. Aswang? Pa naman, naniniwala talaga kayo dyan? Wala pong aswang. Paano mo ipapaliwanag ang brutal na pagkamatay ng mga tao dito? Pa, narinig niyo na po ba ang tungkol sa mga serial killer? Malamang sa malamang, isang mamamatay taong may sakit sa pag-iisip ang nasa likod ng mga krimeng to. At kung sino man ang serial killer na to, malamang masayang-masaya siya na aswang ang pinagbibintangan ng mga tao sa bawat krimeng ginagawa niya. Hindi. Malakas ang kutob ko na aswang ang may gawa ng lahat ng to. At alam mo ba kung sino ang pinaghihinalaan ng mga tao? Sino? Si Marco. Ano? Si Marco? As in, yung kababata ko? At dati mong kasintahan. Hindi ako nakapagsalita agad. Muli na naman kasing bumalik sa isip ko ang isang masakit na nakaraan. Matagal ko na tong pilit na kinakalimutan kaya naman kaagad ko itong iwinaksi sa aking isipan. Imposibleng sinasabi nyo. Alam naman natin kung gaano kabait yung taong yun. Saka, di ba, pumasok siya sa seminaryo. Hindi siya natuloy sa pagpapari. Ha? Bakit? Anong nangyari? Hindi ko alam at hindi rin ako interesado. Mas interesado akong mapatunayan kung siya ba talaga ang aswang na gumagala sa atin. Imposible po talagang sinasabi nyo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta't mag-ingat ka na lang. At baka pwede mong gamitin ang pagkakataong to sa trabaho mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Interesante para sa mga taga-Maynila ang mga kwentong aswang. Hindi naman kasi ito pangkaraniwan sa lungsod. Kaya pwede mo itong gamitin para makuha ang loob ng mga boss mo. Pero po, Ilang taong ka na ba dyan sa trabaho mo? Bakit mailap na mailap sa iyo ang promotion? Kathleen, alam mong hindi pwedeng laging ganito. Kailangan mong maging isang successful news reporter. Ito ang nararapat sa iyo. Ito ang gusto namin ng mama mo para sa iyo. Noon pa man ay alam ko ng pangarap ng mama ko na maging isang kilalang news reporter. Hindi niya ito natupad dahil maaga siyang nabuntis.
Itinuon rin niya ang buong atensyon niya sa pagpapalaki sa akin. Pero ang sabi niya, ako raw ang tutupad sa kanyang pangarap. At nung namatay si Mama, ipinangako ni Papa sa kanya na magiging successful journalist ako. Kaya naman sinasadya kong hindi tumawag sa kanya at hindi rin ako gaanong bumibisita sa bahay. Kasi ayokong makita o marinig ang disappointment niya dahil hindi pa rin ako napopromote. Ayoko rin kasing masyadong i-pressure ang aking sarili. Aside sa hindi ako naniniwala sa mga aswang, parang hindi rin naman po tama na gamitin ko si Marco sa pansariling interes ko. Hanga ako sa prinsipyo mo, anak. Pero sa mundong ginagalawan mo, mauungusan ka ng iba pag hindi ka marunong lumaro. Pag may mga ganitong pagkakataon, dapat sinusunggaban mo ito agad. Siguro naman ay wala ka nang nararamdaman para sa lalaking yon, di ba? Papa naman, ang tagal na po nun. Sobrang disappointed po ako sa mga narinig kong sinabi ni Papa noon. Hindi ako makapaniwalang masasabi niya ang mga bagay na yon. Pero nanahimik na lang ako at pinagpatuloy ang pagkain ko. Pagkatapos noon ay pumasok na ako sa kwarto ko para magpahinga at magbihis. After 1 hour, nagbihis na ako at lumabas para makapunta na kami sa sementeryo. Pagkarating namin doon, siksika ng mga tao kahit hapon na. Pero sa dinami-rami ng taong naroon, may isang kumuha ng aking atensyon. Ang lakas din naman ng loob niyang magpunta dito. Ano naman pong masama kung ipagtitirik ni Marco ng kandila ang puntod ng mga magulang niya? Anong masama sa ginagawa niya? Siya nga ang pumatay sa mga magulang niya, di ba? Wala po tayong ebidensya. Hindi na kailangan ng ebidensya dahil halata nang siya talagang may kasalanan. Pa naman. Nakasuot ng itim na hoodie jacket si Marco. Nakayuko at hindi binalingan ng tingin ng kahit na sino. Nakatuon lang ang atensyon niya sa puntod ng kanyang mga magulang. Sir Jupiter, hindi ko po maiwasang makaramdam ng awa para sa kanya. Lalo pat siya ang pinag-uusapan at hinuhusgahan ng mga tao. Para bang napakasama na ng tingin ng mga ito sa kanya kahit hindi pa naman talaga nila alam ang totoo. Ipagtitirik ko muna ng kandila ang puntod ng kumpare ko. Iiwan muna kita dito sa puntod ng mama mo, ha? Huwag kang aalis dito. Sige po. Hanggang sa umalis si Papa ay nakatuon pa rin ang atensyon ko kay Marco. Pinagbubulungan pa rin ito ng mga tao pero para bang wala siyang pakialam sa atensyong nakukuha niya. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang aking sarili at nilapitan ko na siya. Napansin ko ang pagtindi ng bulungan ng mga tao sa paligid pero hinayaan ko lang sila. Marco? Napansin ko ang pagkagulat sa mukha niya nang makita ako. Pagkatapos ay napalitan ito ng pagtataka. Hindi siguro siya makapaniwala na nilapitan ko siya. Kathleen, ikaw pala yan. Condolence nga pala. Ngayon ko lang nabalitaan ang nangyari sa mga magulang mo. Alam mo na rin siguro ang sitwasyon ko ngayon. Oo, alam ko na. Pero bakit nilapitan mo pa rin ako? Pinagtitinginan na nila tayo. Who cares? Marco, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Halos hindi siya makatingin sa akin at talatang hindi siya komportable sa nakukuhang atensyon mula sa mga tao. Dapat talaga hindi ko na tinuloy ang pagpunta dito. Sana hinintay ko na lang na matapos ang undas. Hindi, ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-adjust sa kanila. Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Hindi naman silang pinunta mo rito, kundi yung mga magulang mo. Salamat. Oo nga pala, na-curious lang ako. Bakit hindi mo tinuloy ang pagpapare? Masyadong maraming nangyari eh.
Nagbago na ang isip ko. Pero, Sige, aalis na ako. Masaya akong makita kang muli. Marco, teka lang. Pero hindi ko na siya napigilan dahil mabilis niya na akong tinalikuran. Halos lakad-takbo ang ginawa niya. Ang laki ng bawat hakbang at nakayuko pa rin upang iwasan ng mapanghusgang titig ng mga tao sa sementeryo. Sir Jupiter, ang bigat ng pakiramdam ko habang nasasaksihan ng kanyang sitwasyon. Sa kabila kasi ng mga sinasabi ng iba, naniniwala pa rin akong mabuti siyang tao. Hindi ko lang talaga in-expect ang sagot niya tungkol sa hindi niya pagtuloy sa pagpapari. Dahil lang nagbago ang isip niya? Imposible. Sinakripisyo nga niya ang pag-iibigan namin noon dahil ang sabi niya, ramdam daw niya ang calling na maging alagad ng Diyos. Nababaliw ka na ba? Hindi ka talaga nag-iisip. Pa, Hindi mo ba namamalayang pinagtitinginan ka ng mga tao? wala naman po akong ginawang masama. Nilapitan mo si Marco. Nakipag-usap ka sa isang aswang. Hindi nga totoong aswang siya. Wala tayong ebidensya. Ilang beses ko bang kailangan sabihin yan sa inyo? Naniniwala ka man o hindi, mas mabuti pa ring layuan mo ang lalaking yon. Ayokong sabihin ng mga tao na may koneksyon ng anak ko sa isang alagad ng dilim. Halika na, umuwi na tayo. Hindi na ako nakakontra pa dahil mabilis akong tinalikuran ni Papa. Ibinaling ko naman ang tingin ko sa paligid at napansing nakatingin pa rin pala sa akin ang ilan. Pero kaagad silang umiwas ng tingin nang mapansin nilang tinitingnan ko rin sila. Nagpakawala na lang ako ng isang malalim na hininga at sinundan si Papa. Tahimik lang kami sa buong biyahe. Ayoko na rin kasing pag-usapan pa namin si Marco dahil mag-aaway lang kami. Kuring, maganda ka ng hapunan namin ni Kathleen. Hindi na po pa. Magpapahinga na ako. Hindi ka maghahapunan. Pagod na po kasi ako. Matutulog na lang ako ng maaga. Dahil ba to sa pinagsabihan kita tungkol kay Marco? Hindi po. Huwag niyo na pong isipin yun. Niyakap ko siya at pagkatapos ay diretso nang umakyat sa kwarto. Wala na akong energy para makipag-away sa kanya. Isa pa, hindi rin naman ako mananalo dahil walang ibang pinapakinggan si Papa kundi ang sarili niya. Sir Jupiter, sa totoo lang ay ayoko talagang umuwi sa amin as much as possible. Bukod sa hindi kami nagkakasundo ni Papa, marami rin akong masasakit na alaala dito. Kaya naman hindi na ako nagtaka nung nagkaroon ako ng masamang panaginip sa unang gabi pa lang. Sinungaling ka! Hindi ako naniniwalang galing ka sa simbahan. Ginamit mo pa talaga ang Diyos sa kasinungalingan mo. Akala mo siguro hindi ko malalaman na nakikipagmabutihan ka sa isang sakristan? Ginagamit niyo pang simbahan para magtagpo kayo! Ma, please! Wala kaming ginagawang masama! Anong wala? Alam mong magiging isang pari si Marco balang araw. Nakatakda siyang maglingkod sa Diyos. Kaya hindi tama na nakikipagrelasyon siya sa'yo. Pero hindi pa naman po sa pari eh. Sus Mariosep, naririnig mo bang sarili mo? Ginagamit kayata ng demonyo upang ilihis ang landas ni Marco. Paano niyo po nasasabi sa akin to? Anak niyo ako! At bilang anak namin, kailangan mong makinig sa amin. Hindi! Nagmamahalan kami at walang masama sa nararamdaman namin! Immoral kang bata ka! Kailan ka pa natutong sumuway sa mga utos namin? Mukhang sinasapian ka nga ng demonyo. Hindi ako makakapayag na maging instrumento ng kasamaan ng anak ko! Hinablot ni Mama ng sobrang higpit ang buhok ko pagkatapos ay hinila ako patungo sa altar. Sa pilitan niya akong pinaluhod para magdasal. Tama na po! Tama na po, Ma! Hindi ka matutulog ngayon
magkarasal ka ng buong magdamag. Ihihingi mo ng tawad ang mga kasalanan mo at mangangako ka sa Diyos na hindi mo na aakitin si Marco. Hindi ka magiging instrumento ng demonyo. Iyak ako ng iyak habang pinipilit niya akong magdasal hanggang sa biglang naging tahimik ang paligid. Lumingon ako sa likod ko at wala na doon ang mga magulang ko. Ma? Pa? Nasaan kayo? Biglang nagpatay sinti ang ilaw. Napatayo ako dahil sa takot at inginala ang paningin sa paligid hanggang sa napasinghap ako sa aking nakita sa may bintana. Nakatayo doon si Mama pero sobrang putla ng kanyang mukha at may dugong dumadaloy sa kanyang noo. Dilat ang kanyang mga matang nakatitig sa akin. Malandi ka! Sugo ng dyablo! Masusunog ka sa impyerno! Idinilat ko ang aking mga mata at nakita kong nakahiga na ako sa loob ng aking kwarto. Habol-habol ko ang aking hininga. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang aking napanaginipan. Hanggang sa napansin kong may tumulong likido sa mukha ko. Inangat ko ang aking mga mata at nakita ang kaluluwa ng mama ko sa taas. Nakatali ang kanyang leeg sa isang lubid, balina ang kanyang leeg. Dilat ang mga mata at may napakaraming dugo sa kanyang katawan na siyang tumutulo sa akin. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa sobrang hilakbot. Tama na! Ayoko na! Huwag ka na magpakita sa akin! Patay ka na! Patahimikin mo na ako! Kathleen, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Pagkapasok ni Papa sa kwarto ay tila otomatiko namang nawala ang kaluluwa ni Mama. Para bang namalikmata lang ako. Gayunpaman ay ikinuwento ko pa rin kay Papa kung ano ang nangyari. Maniwala po kayo sa akin. Totoong sinasabi ko. Napanaginipan ko si Mama kanina at pagkagising ko, nagpakita at nagparamdam siya sa akin. Anong kalokohan na naman ba to? Kahit kailan naman hindi ako pinatahimik ni Mama. Lagi ko siyang napapanaginipan pag nasa Maynila ako. Pero ngayon lang nangyari na nagpakita talaga siya sa akin. Sir Jupiter, namatay si Mama na may galit sa akin. Dati naman po siyang maalaga at mapagmahal. Sa katunayan, isang prinsesa nga po ang turing niya sa akin noon. Hanggang sa nabuntis siya at nakunan. Dito na po nagbago ang lahat. Labis na dinamdam ni Mama ang nangyari at hindi niya ito matanggap. Iyak siya ng iyak. Nagkukulong sa kwarto at ayaw makipag-usap kahit kanino. Hanggang sa bigla na lang itong lumabas ng kwarto isang araw at nagsimba. Buong araw itong nasa simbahan at walang tigil na nagdasal. Mas nilapit niya ang kanyang sarili sa Diyos. Palagi siyang nagbabasa ng Biblia at nagdarasal. Hanggang sa umabot sa point na hindi na healthy ang kanyang mga ginagawa. Para na itong naging obsession. Kaya naman galit na galit siya nung nalaman niya ang tungkol sa amin ni Marco. Lahat ng mga nakakagawa ng kahit konting pagkakamali ay kinakastigo niya at sinasabihan na masusunog ito sa impyerno. Tuwing may kasalanan ako ay pinagdarasal niya ako sa loob ng maraming oras. Ni minsan naman ay hindi sa pinagsabihan ni Papa kahit alam niyang hindi na tama ang ginagawa ni Mama. Hanggang sa isang araw ay natagpuan na lang naming patay si Mama sa kanyang kwarto. Nagpatiwakal ito. May hawak na rosaryo sa kanang kamay niya at ang Biblia naman ay nahulog na sa kanyang paanan. Patay na nga ang mama mo, pero nagagawa mo pa rin siyang bastusin. Hindi ko po binabastos si Mama. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi pa talaga natatahimik ang kaluluwa niya. Hindi ka naniniwala sa aswang, pero naniniwala ka sa multo? Pa. Hindi mo masisiraan sa akin ang iyong ina. Walang-wala ka sa kalingkingan niya. Ipinangako ko pa naman sa kanya na ikaw ang tutupad sa pangarap niya.
Pero paano yun mangyayari kung hanggang dito na lang ang kaya mo? Ni hindi mo kayang ma-promote sa trabaho. Lumabas na rin ang totoo. Disappointed kayo sa akin. Bakit? Totoo naman, di ba? You are a disappointment to this family. Nabalot ng galit ang puso ko dahil sa mga sinabi ni Papa. Matagal ko nang alam na disappointed siya sa akin pero mas masakit pa rin nung narinig ko na ito mismo sa bibig niya. Patutunayan ko sa iyo na kaya ko ring maging successful. Hindi ako papayag na hanggang dito na lang ang career ko. Sisiguraduhin ko na pagbalik ko ng Maynila may dala na akong scoop na ikamamangha ng mga boss ko. I will prove you wrong, Pa. Sir Jupiter, nung oras na yun, isang kwento lang ang alam kong makakakuha ng interes ng boss ko. At yun ay tungkol sa gumagalang aswang sa amin. Oo, hindi ako naniniwala dito pero alam ko rin na itong kwentong to ang bebenta sa viewers. Kaya naman naisip kong puntahan si Marco para sa isang interview at determinado akong gawin ang lahat para kumbinsihin siya. Pero bago yun ay pinuntahan ko muna si Mang Tonyo, ang pinakakilalang albularyo sa amin. Nahahabag nga rin ako sa batang yun eh. Kilala ko si Marco at alam ko kung gaano kabuti ang puso niya. Kaya hindi ko rin alam kung paano nangyari sa kanya to. Naniniwala rin ba kayo na aswang si Marco? Wala pa namang ebidensya eh. Kaya mahirap na maniwala agad. Hindi ko talaga alam kung anong totoong nangyari. Basta't bigla na lang siyang umuwi dito sa probinsya na sobrang kakaiba ang mga kilos. Tapos ay sunod-sunod pa ang mga natagpuang bangkay mula nung nagbalik siya dito. Kabilang na dito ang kanyang mga magulang. At alam mo ba, hindi namin nakitaan ng kahit anong emosyon si Marco nung inilibing ang kanyang mga magulang. Mahirap po para sa akin paniwalaan na aswang si Marco eh. Hindi nga po ko naniniwalang serial killer siya. Siguro dahil magkababata kami at kilala kong pagkatao niya. Kaya naman naisip kong alamin ang totoo. I-interviewin ko siya ngayon. Ano? Diyos ko, Ineng, delikado ang pinaplano mo. Hindi naman po talaga ako naniniwala sa mga aswang eh. Pero just in case na totoo ngang aswang si Marco, gusto kong maging handa. Kailangan ko ring protektahan ang sarili ko, diba? Kaya nagpunta ako dito para humingi ng mga pangontra. Huwag mong itutuloy ang binabalak mo. Maaari mo tong ikamatay. Buo na po ang pasya ko. Isa pa, hindi ako sasaktan ni Marco. Bukod sa pagiging magkababata, dati rin kami magkasintahan. Kaya palagay ko, ligtas naman ako sa kanya. Pero gusto ko pa rin magdala ng pangontra para handa ako sa kahit na anong posibleng mangyari, di ba po? Ilang beses akong pinigilan ni Mang Tonyo pero hindi ako nakinig sa kanya. Desidido na kasi talaga ako at wala nang makakapagpabago ng isip ko. Kaya naman sa huli ay binigay na niya sa akin ang gusto ko. Binigyan niya ako ng isang buntot pagi na mabisang panlaban raw sa aswang. May nilagay naman siyang asin sa bulsa ko na pwede ko raw isaboy sa aswang in case na atakihin ako nito. At panghuli niyang isinuot sa akin ang isang kwintas na may benditadong crucifix. Hindi raw ako magagawang saktan ng kahit anong masamang nilalang pagsuot ko ito. Maraming salamat po, Mang Tonyo. Mag-iingat ka, Ineng. Tandaan mo na nilalagay mo ang sarili mo sa bingit ng kamatayan dito sa gagawin mo. Alam ko po. At nakahanda na ako. Pagkatapos makuha ang kailangan ko ay bumalik ako sa bahay. Nag-impake na ako ng mga gamit ko. Ang plano ko ay babalik na akong Manila pagkatapos ng interview ko kay Marco. Ayokong magsayang ng oras. Ipipitch ko agad ang istorya sa mga boss ko. Saan ka pupunta? Babalik na po ako Maynila. Akala ko ba'y sa Makalawa pa ang alis mo? Nagbago na pong isip ko. Isa pa, hindi na rin naman tayo magkasundo.
Kaya mas mabuti pang hindi na ako magtagal dito. Dahil ba to sa sinabi ko sa'yo? Kathleen, masyadong malambot ang puso mo. Konting salita lang, apektado ka na agad. Paano ka magtatagumpay sa buhay niyan kung balat sibuyas ka? Sabihin niyo na lahat ng gusto niyong sabihin. Pero patutunayan ko sa inyong mali kayo. Magtatagumpay ako. At pagbalik ko dito, sisiguraduhin ko na magiging proud kayo sa akin. Wala na pong nagawa si Papa nang umalis ako. Halatang gusto niya akong pigilan pero hindi ko siya pinagsalita. Kaagad na akong bumiyahe papunta sa bahay ni Marco. Malayo pa ito dahil nasa pinakadulo ng bayan namin sila nakatira. Habang bumibiyahe ay napahinto ako sa isang bakanteng lote. May natagpuan na namang bangkay doon na pinagkakaguluhan ng mga tao. Hindi na ako bumaba para tingnan ito dahil baka masuka lang ako. Huminto lang ako saglit para mag-observe at pagkatapos ay bumalik na sa pagmamaneho. Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? Bakit habang tumatagal parang naniniwala na akong may aswang? Naisip ko na baka totoo ngang isang aswang ang nasa likod ng sunod-sunod na patayan sa amin. Pero kahit ganoon ay hirap pa rin akong paniwalaan na si Marco nga ang aswang. Hindi. Imposible. Kaya tama lang na makausap ko siya. Magandang opportunity ito para sa kanya para pabulaanan ang mga bintang ng mga tao sa kanya. It's a win-win situation. Makakatulong ang scoop na to sa trabaho ko. At the same time, malilinis ko rin ang pangalan ni Marco. Habang nagmamaneho ako, may isang posibilidad na pumasok sa isip ko. Paano kung hindi nga aswang si Marco? Pero isa naman siyang serial killer. Baka hindi ko pa talaga siya lubusang kilala. Kung ganun, isang mapanganib na bagay nga ang gagawin ko. Inabot ko ang baril na nasa loob ng compartment. Inilagay ko ito sa shoulder bag ko just in case na kailanganin ko ito. Pero naidalangin ko na sana hindi ako umabot sa point na yon. Ano ba, Kathleen? Itigil mo na to. Nag-overthink ka lang. Hindi ka sasaktan ni Marco. Wala kang dapat na ikatakot, kaya mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Paulit-ulit kong kinonvince ang sarili ko habang nagmamaneho ako. Hanggang sa napansin kong nakarating na pala ako sa bahay ni Marco. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nung huling beses akong nakapunta doon. At talagang nagulat po ako sa itsura ng bahay nila. Malaki ito, may 2 palapag, pero sira-sira na ang pinto at mga bintana. Tahimik at madilim. May mga tumutubo na ring ligaw na damo sa paligid. Bakit ganito ng itsura ng bahay nila? Parang walang nakatira. Abandonado na ba to? Pero, saan naman kaya nakatira si Marco? Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay. May mga nakita pa akong sira-sirang mesa, silya at cabinet. Nagkalat rin ng iba pang mga gamit sa bahay. Maalikabok at marumi na sa loob, halatang wala nang nag-aalaga dito. Tao po? Marco, ako to, si Kathleen. Nag-echo lang ang boses ko sa loob ng abandonadong bahay nila. Iginala ko ang aking paningin sa paligid pero wala akong nakitang kahit isang tao. Hanggang sa napansin kong may humawak sa balikat ko. Nagulat ako at napasigaw. Pero kaagad naman akong nakahinga ng maluwag nang makita kong si Marco pala yun. Ikaw pala, ginulat mo naman ako. Anong ginagawa mo dito? Gusto sana kitang makausap eh. Tungkol saan? Tungkol sa mga binibintang nila sa'yo. Nagtatrabaho ko ngayon sa isang news station at gusto kong ma-interview ka. Pasensya na, pero hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Marco, magandang opportunity to para malinis mo ang pangalan mo. Naniniwala ako sa'yo. Alam kong mabuti kang tao at gusto kong matulungan ka sa pamamagitan ng interview na to.
Walang ibang matutulungan ng interview na to kundi ikaw. Dahil alam kong ginagawa mo lang naman to para sa karir mo eh. Aaminin kong nasaktan ako sa sinabi niya. Pero yun naman talaga ang totoo. Kung hindi lang dahil sa mga sinabi ni Papa, hindi ko rin naman to gagawin. Nasaktan ang pride ko kaya bigla ay handa akong gawin ang lahat para ma-promote. Pero hindi ko ito sinabi sa kanya dahil alam kong lalo lang siyang magagalit. Naalala mo ba nung panahong nakipaghiwalay ka sa akin? Lumod ako sa'yo. Nagmakaawa. At alam mong hindi yun madali sa akin. Mahirap para sa akin makita kang nasasaktan. At ako pa ang dahilan. Pero kinailangan ko yung gawin. Dahil tinatawag ako ng Panginoon para maglingkod. Pero naging pari ka ba? Hindi naman, diba? Iniwan mo lang ako para sa wala. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko nung iniwan mo ko. Hindi mo rin alam ang mga pinagdaanan ko. Kathleen, hindi ko ginustong saktan ka. Kung may magagawa lang ako para... Meron. Meron kang magagawa. At binibigyan na kita ngayon ng pagkakataon para makabawi sa akin. Anong ibig mong sabihin? Magpa-interview ka sa akin. At kalilimutan ko na ang lahat ng nangyari. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat sa sinabi ko. Natahimik siya. Tila ba pinag-iisipan ang kondisyon ko. Napansin kong nagpakawala siya ng malalim na hininga bago tumango. Nabuhayan po ako ng loob dahil nagkaroon na ako ng pag-asa. Sige, pumapayag na ako. Maraming salamat. Promise, hindi mo to pagsisisihan. Isa lang ang hinihiling ko. Sana wala kang babaguhin sa kwento ko. Pangako. Halika, sumunod ka sa akin. Nagtaka po ako nung lumabas siya ng bahay at naglakad hanggang sa may kakahuyan. Tinanong ko siya kung bakit pero hindi niya agad ako sinagot. Diretso lang siya sa paglalakad habang ako naman ay walang choice kundi sumunod sa kanya. Marco, sagutin mo ko. Anong ginagawa natin dito? Nagtayo ako ng kubo dito sa gitna ng gubat. Ha? Bakit? May bahay naman kayo. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko mula sa mga taong gustong malakit sa akin. Alam mo naman ang sitwasyon ko eh. Ikaw, nagtataka lang ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi. Dahil magkakilala tayo. At minsang nagmahalan. Isa pa, hindi rin ako naniniwala sa aswang. Paano kung sabihin kung totoo sila? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba sa akin na aswang ka? Wala pa akong sinasabi. Gusto mo ako ma-interview, di ba? Kung ganun sasabihin ko sa iyo ang lahat mamaya. Halos umabot rin ng 15 minutes ang paglalakad namin sa kakahuyan. Hindi na muli pang nagsalita si Marco habang naglalakad kami. Kaya hindi ko na rin siya kinausap dahil baka makulitan siya sa akin. Pagkalipas ng ilang saglit ay natanaw na namin ang isang maliit na kubo na malapit lang sa batis. Ito na ba yon? Dito ka nakatira? Oo, ito na yun. Halika, pasok tayo. Sumunod ako sa kanya papasok sa kanyang maliit na kubo. Napansin kong halos walang masyadong gamit sa loob. Ang nakita ko lang ay ang maliit niyang higaan, isang lumang kabinet at ang kanyang munting kusina. Pinaupo niya ako habang naghahanda siya. Bakas ang pagkabalisa sa kanyang mukha at kilos. Hindi ko rin naman siya masisisi. Ito ang unang beses niyang mai-interview at hindi ito madali para sa karamihan sa atin. Ilang saglit lang ay naglapag siya ng tinapay at tubig sa mesa. Bahagya naman niya akong nginitian kahit bakas pa rin ang kaba sa kanyang ekspresyon. Pasensya ka na, yan lang ang meron ako ah. Okay lang, busog naman ako. Hindi ka na dapat nag-abala. Alam mo, maganda rin tong spot na napili mo, malapit sa batis.
Diyan ka naliligo, no? Diyan rin ako naglalaba. Pero okay ka lang ba talaga dito? Sino ba naman ang magiging okay sa sitwasyon ko ngayon? Pero wala naman akong pagpipilian eh. Kailangan ko magtiis. I'm sorry. Parang nadudurog ang puso ko sa sitwasyon ni Marco. Kung may magagawa lang sana ako para baguhin ang lahat sa kanya. Pero siguro kung maipapalabas ko ang kwento niya, baka sakaling makatulong upang maging maayos ulit ang buhay niya. Napalingon ako sa bintana at napansing palubog na ang araw. Hindi na ako dapat magsayang ng oras. Sisimulan ko na ang interview. Ready ka na ba? Oo, handa na ako. Sir Jupiter, sa gabing yun ay narinig ko ang nakakapangilabot na kwento ni Marco. At hanggang ngayon, nakatatak pa rin ito sa aking isipan. Bubuksan ko na yung recorder, okay? Huwag mo na lang ito masyadong pansinin at maging komportable ka lang sa pagsagot. Besides, tayong dalawa lang naman ang nandito. At makakaasa ka na gagamitin kong kwento mo sa tamang paraan. May tiwala naman ako sa'yo. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. It means a lot to me. Now, simulan natin sa rason kung bakit hindi mo tinuloy ang pagpapari mo. Sa totoo lang, gusto ko naman talaga maging pare. Sinabi ko na to sa'yo dati, di ba? Kaya nga kahit sobrang sakit para sa akin na makipaghiwalay sa'yo ay ginawa ko pa rin. Dahil ramdam ko ang calling ko sa pagpapare. Naging masaya ako at makabuluhan naman ang buhay ko sa seminaryo. Pakiramdam ko mas nakilala kong sarili ko. Mas napalapit ako sa Diyos. At higit sa lahat, mas nagkaroon ako ng koneksyon sa Diyos. Kung ganon, bakit nagbagong isip mo? Kahit pala sa isang sagradong lugar, may nangyayari pa rin kasamaan. At ang mas nakakagulat, ginagawa pa ito ng mga alagad ng Diyos. Anong ibig mong sabihin? Ginahasa ako ng isang pare. Matagal ko nang napapansin na masyado siyang mabait at malapit sa akin. Iba ang trato niya sa akin kumpara sa ibang seminarista. Pero syempre, hindi ko ito binigyan ng mali siya. Bakit ko naman pagdududahan ang intensyon ng isang pare? Hanggang sa isang gabi, pinilit niya ako makipagtalik sa kanya. Hindi ako pumayag. Nanlaban ako. Pero pinawersa niya ako. Sinubo niya yung... It's okay. Hindi mo kailangan sabihin ng buong detalye. Alam kong napaka-traumatizing ng experience na yun sa'yo. Ang dumi-dumi ng tingin ko sa sarili ko nun. Ako na nga ang pinagsamantalahan pero ako pang nandidiri sa sarili ko. Hindi mo ba siya nireklamo? Normal lang daw ang ginawa niya sa akin. Sa katunayan, hindi daw ako ang unang seminaristang ginalaw niya. Ang sabi niya, manahimik na lang daw ako. Kasi kahit na magsumbong ako, wala namang maniniwala sa akin. Mas papaniwalaan siya ng mga tao. Naikuyom ko ang aking mga palad habang pinapakinggan ang kanyang kwento. Kita ko sa mukha niya ang labis na paghihirap. Dahil daw sa pangyayaring yun ay nagbago ang tingin ni Marco sa mundo. Naging magulo ang kanyang pag-iisip at nawala na ng kabuluhan sa kanya ang pagpapari. Napabarkada siya. Natutong minom at magbisyo. Umalis na rin siya sa seminaryo at nagkaroon ng isang madilim at magulong buhay. Lagi kong naiisip ang ginawa ng paring yun sa akin. Ayaw kong patahimikin hanggang sa pagtulog. Pero tuwing lasing ako o nasa impluensya ng droga, nakakalimutan ko ang lahat ng problema ko. Kaya yun, pinagpatuloy ko na. Sobrang desperado na rin kasi talaga ako nun eh. Ito ang naging coping mechanism mo. Oo, ganun na nga. Naging laman ako ng mga clubs tuwing gabi. Kasama ang mga kabarkada ko. Hanggang sa isang gabi ay nakilala ko si Lynette. Sino naman si Lynette?
isang napakagandang babae na nakasayaw ko sa isang club. Kasing edad lang natin siya. Aaminin ko na unang kita ko pa lang sa kanya ay nabighani na ako sa taglay niyang ganda. Naging kasintahan mo ba siya? Hindi. Pero siya ang naging dahilan ng pagbabago ng buhay ko. Sa paanong paraan? Niyaya niya ako sumama sa apartment niya. At dahil nabighani talaga ako sa kanya, pumayag agad ako. Kung alam ko lang ang plano niya sa akin nun, hindi na ako sasama. Anong ginawa niya sa'yo? Medyo malayo ang apartment niya. Madilim sa lugar na yun at tahimik rin. Pagkapasok namin sa apartment niya, inaya niya akong kumain. Ang ulam namin adobo. Pero napansin ko na may kakaibang lasa sa kinakain namin. Masarap naman, pero may kakaiba sa lasa. Hindi ko lang maipaliwanag. Kaya tinanong ko siya tungkol dito. Tinawanan niya lang ako at sinabi na simpleng karning baboy lang daw ang kinakain namin. Pero may isang bahagi ng isip ko ang hindi naniniwala. Tinuloy mo pa rin ba ang pagkain? Oo, nahiya kasi ako sa kanya at ayoko ma-offend siya. Pagkatapos namin kumain ay naginuman kami. Marami kasi siyang beer sa ref. Kaya nag-inuman kami sa loob ng 1 oras. Tapos ay bigla na lang siyang kumandong sa akin at hinalikan ako. Tumugon naman ako at dire-diretso ng mga may nangyari sa amin. Pagkatapos na ay nakatulog ako dahil sa sobrang pagod at kalasingan. Pero nung nagising ako, Anong nangyari pagkagising mo? kaharap lang ng kama ko ang mesa. Kaya pagkagising ko, nakita ko si Lynette na kumakain. Kumakain ng braso. Braso ng tao. Sir Jupiter, ayon sa kwento ni Marco ay dumudugo pa raw ang brasong kinakain ni Lynette. Tila wala raw sa sarili ang babae. Gutom na gutom at tumutulo pa ang laway. Nanigas si Marco sa kanyang pwesto at pinagpawisan ng malamig. Namilog ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksihan at dumoble pa ang tibok ng kanyang puso nang bigla itong tumingin sa kanya. Ngumisi si Lynette sa kanya na naging dahilan ng pagtaas ng kanyang balahibo. Inaya pa siya nitong kumain pero kaagad siyang tumanggi. Pinagtatawanan niya ako. Bakit raw ako daring-diri at natatakot? Magiging kagaya rin naman daw niya ako. Anong ibig niyang sabihin? Nung una hindi ko siya naiintindihan. At hindi ko na rin ito gaanong iniisip. Basta't nagmamadali akong tumayo at nagbihis. Mabuti na lang at hindi niya ako pinigilan. Akala ko nga makakalabas na ako ng buhay nun Pero hinayaan niya lang ako. Kaya kumaripas ako ng takbo palayo ng apartment niya. Habang tumatakbo, naririnig ko naman ang malalakas na tawa ni Lynette. Ang buong akala ni Marco ay nakaligtas na siya. Pero mula noon ay may napapansin na siyang kakaiba sa kanyang sarili. Ilang araw na masama ang kanyang pakiramdam at halos hindi siya makabangon. Lagi ring humihilab ang kanyang tiyan at tila ba dumodoble ang kanyang gutom at pagkatakam pag nakakakita ng tao. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na pumatay ng tao at kainin ang laman nito. Diyos ko! Hanggang sa nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Pinuntahan ako na ng landlady ko. Galit na galit dahil hindi pa ako nakakapagbayad ng upa. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya sa akin. Hanggang sa napuno ako at hinila ko siya papasok ng kwarto ko. Sinigurado ko namang walang nakakita sa ginawa ko. At nang maipasok ko na siya sa kwarto, doon ko na siya pinatay nang walang habas. Pumatay ka ng tao? Hindi lang basta pinatay. Kinahain ko rin ang laman loob nito. At nagulat ako nang masarapan ako sa dugo ng tao. Imbis na mandiri ay sarap naman ako sa kinakain ko. At dito ko na nga napagtanto kung ano ang nangyari sa akin. Isang aswang si Lynette. At hinawaan niya ako gamit ang adobo na pinakain niya sa akin. Hawa ka!
Dahil sa takot ko pabilis akong umuwi ng probinsya. Sinabi ko sa mga magulang ko ang nangyari. Alalang-alala sila sa akin kaya agad silang tumawag ng albularyo. Dito na namin nakumpirma ang nangyari sa akin. Nayanggaw nga ako. Ito ang paraan ng paghahawa ng pagkaaswang sa isang pangkaraniwang tao. Pero walang naitulong sa akin ang albularyo. Hindi na raw pwedeng bawiin ang sumpa sa akin. Pag naging aswang raw ang isang tao ay hindi na ito makakabalik pa sa pagiging normal na tao. Isang gabi raw ay biglang nawalan ng malay si Marco. Hindi niya na maalala kung gaano katagal yun. Pero labis ang nagulat sa tumambad sa kanya nang magising siya. Nakahiga siya sa sahig at punong-puno ng dugo ang kanyang mga kamay at labi. Nagkalat rin ang dugo sa kanyang kulay puting damit. Nanginig ang buong katawan niya nang makita ang kanyang mga magulang na wala ng buhay sa sahig. Duguan sila, wakwak ang buong katawan, bukas ang tiyan at halos wala ng laman loob. Pinatay mo nga mga magulang mo? Hindi ko gustong nangyari. Hindi ko nga maalala ang ginawa ko. Pero oo, ako ang nasa likod ng pagkamatay nila. Pinatay ko ang sarili kong mga magulang. Diyos ko, Marco. Takot ako noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pero hindi ako pwedeng makulong. Hindi pwedeng malaman ng kahit na sino ang totoo kaya kahit sobrang gulo ng isip ko noon, gumawa pa rin ako ng paraan. Isa-isa kong dinala sa pusod ng kagubatan ng bangkay ng mga magulang ko. Tapos ay nilibing ko sila. At hindi mo inasahan na may makakakita sa kanila. Oo, may nakakita sa kanila. At mula noon ay hinusgahan na ako ng mga tao. Pero sa kabila noon, hindi pa rin ako tumigil sa pambibiktima ng mga tao. Hindi ko kasi talaga mapigilan ng gutom sa tuwing nagiging aswang ako. Bagong yanggaw lang ako. At hindi ko pa kayang kontrolin ang sarili ko. Pero sa bawat biktima ko ay walang nakakaalam na ako ang pumatay sa kanila. Sinisigurado kong malinis ang trabaho ko at walang makakapagdiin sa akin. Sa totoo lang, pagod na rin ako sa buhay ko. Pakiramdam ko, habang tumatagal ay palaki ng palaki ang kasalanan ko sa Diyos. Pero anong magagawa ko? Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Isa na akong aswang. At natural sa isang aswang ang pumatay at kumain ng tao. Ilang beses kong sinubukan kontrolin ang sarili ko. Pero hindi ako nagtagumpay. Kaya naisip ko na dapat ko na sigurong pagbayaran ng mga kasalanan ko. Tatapusin ko na ang lahat. Paano mo tatapusin? Sinasabi mo bang... Sa susunod na kabilugan ng buwan ay tatapusin ko ng buhay ko. Diyos ko, Marco, hindi mo naman siguro kailangang gawin yan. Ito ang rason kung bakit pumayag ako magpa-interview sa'yo. Dahil mawawala na rin naman ako. Pero hihilingin ko sana sa'yo na kung maaari, tsaka mo na ilabas ang kwento ko pag wala na ako. Huwag kang magpakamatay. Hahanap tayo ng paraan, tutulungan kita. Wala nang ibang paraan, Kathleen. Kahit anong gawin ko. Nakatatak na sa pagkatao kong sumpang ito. At ayokong patuloy na mabuhay bilang isang aswang. Ayoko nang pumatay ng tao. Pagod na ako sa ganitong klaseng buhay. Kita ko sa mukha niya ang pagsuko. At alam ko po na wala akong pwedeng sabihin para magbago ang isip niya. Sumuko na talaga siya sa buhay niya. At sa totoo lang, hindi ko rin siya masisisi. Saglit siyang hindi nagsalita at nakayuko lang hanggang sa... Marco, okay ka lang ba? Kailangan ko nang umalis. Ano? Pero... Mabilis siyang tumayo at binuksan ang pinto. Napansin ko namang nakakuyom ang kanyang kamao. Mabilis pa rin ang paghinga at hindi siya makatingin sa akin. Binigay ko na ang gusto mo. Nagpa-interview na ako sa'yo. Nasabi ko na rin ang lahat ng pwede ko sabihin.
Kaya makakaalis ka na. Hayaan mo kung tulungan ka. Wala kang magagawa o ang kahit na sino para tulungan ako. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Kaya hayaan mo na lang ako. Please. Umalis ka na. Sa puntong yon ay nakaramdam na ako ng takot. Kaya naman sinunod ko ang utos niya. Mabilis akong lumabas ng kubo pero bago pa man ako makalabas ay inunahan ako ni Marco. Nagmamadali siyang tumakbo palabas at wala pa rin sa sarili. Nag-alala ako para sa kanya kaya sinundan ko siya. Napansin kong pumunta siya sa ilalim ng kubo at parang may hinahanap. Marco, anong ginagawa mo dyan? Dahan-dahan akong yumuko upang tingnan kung ano ang ginagawa niya. Sir Jupiter, namilog ang mga mata ko sa aking nasaksihan. Nakita ko ang napakaraming katawan ng tao doon. Hawak ni Marco ang lamang loob ng isang tao at gutom na gutom yung kinain. Nanlilisik ang mga mata niya, tumutulo ang laway at mabilis na kumakain na para bang mauubusan siya. Mabilis akong tumayo at napaatras sa labis na pagkahilakbot. Diyos ko, isa nga siyang aswang. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Akala ko ay sa horror films lang posibleng mangyari ang mga ganitong bagay. At walang kasiguraduhan na hindi niya ako sasaktan. Hindi na si Marco ang kasama ko. Isa na siyang aswang at wala na siya sa kanyang sarili, kaya naman tinatagan ko ang aking sarili at pinagana ang aking isip. Mabilis akong tumakbo palayo bago pa niya ako makita. Kaya siguro ako pinaalis ni Marco kanina dahil alam niyang hindi niya na makokontrol ang kanyang sarili sa oras na maging ganap na siyang aswang. Kung nagawa niyang patayin ang kanyang mga magulang, mas lalong kaya niya akong patayin. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Habang tumatakbo ako sa gitna ng kagubatan ay naririnig kong may mga yabag na humahabol sa akin. Abot-abot ang kaba sa dibdib ko dahil ramdam ko na sinusundan niya ako at hindi natin alam kung ano ang pwede niyang gawin sa akin sa oras na maabutan niya ako. Pero napahinto ako nang mapansin kong nakaabang na pala siya sa akin. Hindi siya ang tipikal na aswang na alam natin, hindi nag-iba ang kanyang itsura. Pero nanlilisik ang kanyang mga mata. Duguan siya, tumutulo ang kanyang mga laway na parabang gutom na gutom. Marco! Ako to, si Kathleen. Huwag mo ako sasaktan. Alam ko kaya mong kontrolin ang sarili mo. Kaya mo. Inilabas ko ang dala kong baril na nilagay ko sa aking likuran kanina bago kami pumasok sa kubo. Ikinasa ko ang baril at itinuon ito kay Marco nang mapansin kong hindi na siya tumitigil sa pag-atungal. Dito ko na rin na-realize na naiwan ko pala ang bag ko sa kubo. Nasa loob noon ang recorder ko at ang dala kong pangontra sa aswang. Pero tinanggal ko na lang ito sa isip ko dahil hindi ko na rin naman yun mababalikan pa. Mas nag-focus na lang ako sa pagligtas ng sarili ko. Hindi ko gustong gawin to, pero mapipilitan akong barilin ka pag hindi mo talaga nakontrol ang sarili mo. Kaya please, Marco, maawa ka. Pigilan mo sarili mo. Umalis ka lang dito. Habang kaya ko bang pigilan ang sarili ko, saktan ka. Bilis! Takbo! Umatras si Marco at pinilit ang sariling huwag humarang sa daraanan ko. Halatang nahirapan siyang gawin yun pero sinubukan pa rin niya. Kaya hindi na ako nagkatubili at nagsayang ng oras, kumaripas na agad ako ng takbo upang makalayo sa kanya. Habang tumatakbo ay hindi ko namalaya ng isang malaking bato na nakaharang kaya nadapa ako sa lupa at nagtamo ng malaking sugat sa kaliwang binti ko. Pinilit ko ang sarili kong tumayo dahil hindi ko alam kung hanggang kailan makakayang kontrolin ni Marco ang kanyang sarili.
Kailangan kong makalayo doon sa lalong madaling panahon, kaya naman kahit paika-ika ay pinilit kong ipagpatuloy ang pagtakbo. Bahagya akong nakahinga ng maluwag nang makalabas na ako ng kagubatan. Nakita ko ang lumang bahay ni Marco. Dediretso na sana ako sa kotse pero narinig ko ang boses ni Marco mula sa di kalayuan. At medyo malayo pa ang kotse ko, hindi ako makakarating doon ng mabilis dahil paika-ika akong maglakad. Kaya naisip kong pumasok na muna sa lumang bahay, doon na muna ako magtatago at magpapalipas ng gabi. Pumasok ako sa unang kwartong nakita ko sa baba. Pagkatapos ay inilak ko yun para di makapasok ng basta si Marco. Medyo madilim doon. Liwanag lang ng kalahating buwan na lumulusot sa bintana ang nagsisilbi kong liwanag. May kama pero marumi at maalikabok na ito. Kaya naman sa sahig na ako umupo. Doon sa isang sulok ng silid. Habol-habol ko ang hininga at napapapikit na ako sa matinding pagod. Pinagbigyan ko ang sarili. Pumikit ako sandali pero nagulantang ako sa tumambad sa akin nang dumilat ako. Nakatayo sa kwarto ang napakaraming kaluluwa at lahat sila ay nakatitig sa akin. Kasing kulay ng papel ang kanilang mukha at buong katawan. Dilat na dilat ang kanilang nanlilisik na mga mata at wala akong mabasang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakita ko rin doon ang kaluluwa ng mga magulang ni Marco na nakatingin sa akin. Dahil sa sobrang takot, mabilis akong tumayo at tumakbo palabas ng kwarto. Pinilit ko na lang tiisin ang napakasakit ko pa rin paa. Pero bago pa man ako nakalayo ay nakasalubong ka na naman ang kaluluwa ng aking ina. Galit na galit siya sa akin at dinuduro pa ako. Malandi ka! Immoral! Sugo ng dyablo! Tama na, Ma. Please naman, natigilan niyo na ako! Makasalanan kang babae ka! Dapat kang masunog sa impyerno! Hindi ko kasalanan kung inibig ko siya. Kasalanan mo dahil hinadlangan mo kami. Pinatay mo ang anak namin! Pagkasabi ko noon ay muli namang bumalik sa isip ko ang isang masamang alaala na pilit kong ikinukubli. Maawa kayo sa akin. Ayoka'y palaglag ang bata. Hiwalay na kayo ni Marco, hindi ba? Mas pinili niyang pagpapari at yun naman talaga ang tama. Pero hindi mo maaaring ituloy ang pagbubuntis sa batang yan. Pinili ko wag sabihin kay Marco tungkol sa pagbubuntis ko kasi ayoko maging hadlang sa pagpapari niya. Pero hindi ibig sabihin nun na ayoko buhayin ang bata. Kaya kong palakihin ang anak namin ng mag-isa. Hindi maaari. Marami pa kaming pangarap para sa'yo. Masyado ka pang bata, Kathleen. Hindi kami papayag na maging isa kang batang ina. At isa pa, ano na lang ang sasabihin ng mga tao pag nalaman nilang magiging pari ang ama ng batang dinadala mo? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga sa akin ang buhay ng anak ko. Tumahimik ka. Hindi mo maaaring bigyan ng kahihiyan ng pamilya natin. Kilala tayo bilang mabubuti at relihiyosong tao. At hindi to magbabago dahil lang sa'yo. Dok, simulan niyo na po. Hindi! Ayoko! Sige na, Dok. Tanggalin niyo na ang batang yan sa sinapupunan ng anak ko. Gawin niyo na! Fernando, hawakan mong kamay ko. Magdarasal tayo. Kailangan nating ihingi ng tawad ang mga kasalanan ng anak natin. Hindi nila pinakinggan ang pagmamakaawa ko. Ipinikit nila ang kanilang mga mata at sabay na nagdasal habang isinasagawa ang abortion. Nanghina ako at napaluha. Nawala na ako ng pag-asa. Alam ko kasing wala na akong magagawa upang pigilan sila. Wala akong kalaban-laban. Pinahid ko ang mga luha kong tumulo nang maalala ang mapait kong karanasan. Muling nanumbalik sa dibdib ko ang sakit at at pagkasuklam na nararamdaman ko para sa mga magulang ko.
Anong klase kang ina? Pinatay mong anak ko! Pinatay mong anak namin ni Marco! Pagkasabi ko noon ay basta na lang naglaho ang kaluluwa ni Mama. Para bang tinangay lang siya ng hangin. Pero hindi pa pala dito nagtatapos ang lahat dahil... Anong sinabi mo? Marco! Sobrang bilis ng pintig ng puso ko nang makitang nakatayo sa harap ko si Marco. Bakas rin sa kanyang mukha ang pagkagulat at base sa reaksyon niya, alam kong narinig niya ang mga sinabi ko. Nagkaroon tayo ng anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Marco, makinig ka muna sa akin. Hayaan mo ako magpaliwanag. At dito ko na nga po sinabi sa kanya ang buong pangyayari mula nung naghiwalay kami. Bakas ang sakit at galit sa kanyang muka habang pinapakinggan ako. Pagkatapos kong magpaliwanag ay mas lalo lang umigting ang galit niya. Hinayaan mong mamatay ang anak natin? Hindi ko ginusto yun. Kung sinabi mo sana sa akin na nabuntis ka, di sana naprotektahan ko ang bata. Tinanggalan mo ko ng karapatan na ipaglaban ang anak ko. Patawarin mo ko. Hindi ko rin ginustong nangyari. Maniwala ka sa akin. Kinamumuhian kita. Dapat lang pala na mamatay ka. Marco, please. Bakas ang labis na pagkamuhi sa kanyang ekspresyon. Tinangka niya akong sugurin pero naalala ko ang asin na nasa bulsa ko. Dumukot ako ng asin at isinabo ito sa direksyon niya. Hayop ka! Matawarin mo ko, Marco. Pero kailangan ko lumaban at protektahan ang sarili ko. Hindi niya napaghandaan ang ginawa ko kaya kinuha ko ang pagkakataong iyon upang tumakbo pero kaagad naman siyang nakabawi at mabilis na humabol sa akin. Sobrang bilis kumilos ni Marco habang ako naman ay iika-ika pa rin dahil sa sugat sa aking binti. Alam kong wala akong laban sa kanyang lakas dahil isa siyang aswang. Kaya naman saglit akong huminto at hinarap siya. Patawarin mo ko, Marco! Hindi ko gustong gawin to! Pinaputok ko ang baril at nakita kong napuruhan siya sa tiyan. Dahil dito ay bahagyang humina ang kanyang kilos, kaya kaagad kong pinagpatuloy ang pagtakbo ko. Natatanaw ko na ang kotse ko at ilang saglit na lang ay mararating ko na ito. Nang lingunin ko si Marco ay nakita kong malakas pa rin siya at nakakahabol pa rin, kaya inulit ko ang ginawa ko kanina. Sa pagkakataong ito ay tinamaan ng magkabila niyang binti. Sinadya ko talaga ito upang mahirapan na siyang humabol sa akin. Pero sa kabila nun, hindi pa rin siya tumigil. Mabuti na lang at nakarating na ako sa kotse ko. Mabilis akong sumakay doon at kinuha ang susi ng sasakyan. Diyos ko, salamat po. Tinulungan niyo po ako makatakas dito. Marco! Nakita kong nasa labas ng kotse ko si Marco at sinusubukang buksan ang pinto. Galit na galit siya at kinakalampag niya na ang bintana. Kahit sugatan ay sobrang lakas niya pa rin kaya kinabahan ako dahil baka magawa niyang sirain ang pinto at basagin ang bintana. Please, Marco, maawa ka. Itigil mo na to. Hayaan mo na lang ako umalis. Pero hindi talaga siya tumigil sa kanyang ginagawa hanggang sa nagulat na lang ako nang makita ang maraming tao na parating. May dala silang kanya-kanyang mga sandata. Ano nangyayari? Bakit ang daming taong dumarating? Teka, si Papa ba yun? Natakot si Marco nang makita niyang susugurin siya ng mga tao kaya bago pa man makalapit ang mga ito ay mabilis na siyang tumakbo papasok sa kagubatan. Anong nangyayari dito? Mga kasama, habulin niyo ang aswang. Huwag na huwag niyo siyang hahayaang makawala. Pa! Sagutin niyo ako! Pinuntahan ako ni Mang Tonyo.
At sinabi niya sa akin ang balak mong gawin. Nag-alala siya para sa kalagayan mo. Dahil alam niyang inilalagay mo ang sarili mo sa kapahamakan. Hindi niya dapat sinabi yan sa inyo. Kaagad akong nagtawag ng mga kasamahan. Sa awa ng Diyos ay maraming sumama. Dahil gusto rin talaga nilang matapos ang paghahasik ng lagim ni Marco sa bayang to. At mabuti na lang talaga't naabutan ka namin agad. Kung hindi, baka kung ano na ang ginawa ng demonyong yun sa'yo. Hindi pa ako nakapagsalita dahil may punto naman si Papa. Kung hindi sila dumating para iligtas ako, malamang ay nagawang sirain ni Marco ang pinto ng kotse gamit ang taglay niyang lakas at paniguradong pinatay niya na ako. Kinikilabutan ako. Isipin ko pa lang na kaya kong saktan ng taong minsan kong minahal. Patawarin mo ko, anak. Alam kong ginawa mo ang lahat ng to dahil sa mga masasakit na salitang sinabi ko sa iyo. Hindi totoong kinakahiya kita. Anak kita, kaya ipinagmamalaki kita. Gusto kong patunayan sa inyo na mali kayo. Na kaya kong abutin ang mga pangarap ko. Kaya pinangako ko sa sarili ko na magiging proud kayo sa akin at gagawin ko lahat para magtagumpay ako. Pero aaminin ko na sumobra ako. Masyado ako nagpadala sa emosyon ko kaya nalagay ako sa kapahamakan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang dapat nating sisihin ay ang aswang na yun. Paalam ko ng buong kwento ni Marco. Hindi birong pinagdaanan niya at hindi niya rin ginustong magkaganito. Maski na, ginusto man niya ito o hindi, marami pa rin siyang mga naging biktima. At kabilang na dito ang sarili niyang mga magulang. Pati ikaw ay muntik ng mamatay ng dahil sa pagiging aswang niya. Kaya tama lang na wakasan na ang kanyang kasamaan. Susunod sana si Papa sa mga tao pero pinigilan ko siya. Nag-alala kasi ako para sa kalagayan niya. Matanda na si Papa at baka hindi kayanin ang kanyang katawan ang gusto niyang gawin. Kaya naghintay na lang kami sa labas ng kotse ko. Hanggang sa lumipas ang halos 1 oras at nakita na naming lumabas ang mga tao mula sa kagubatan. Diyos ko! Marco! Dala-dala na po ng mga kalalakihan si Marco at basta na lang itong inilapag sa kalsada. Duguan ito, sunog ang katawan at hindi na humihinga. Ang sabi ng mga tao ay ginamitan raw nila ito ng mga pangontra. Nilatigo nila gamit ang buntot ng pagi at paulit-ulit na sinabuyan ng asin hanggang sa nasunog ang katawan nito at napuno ng sugat. Nahirapang lumaban si Marco sa kabila ng kanyang lakas bilang isang aswang. Bukod kasi sa napuruan ko siya nung binaril ko siya, ay mahigit sa 50 tao din ang sumugod at pinagtulungan siya. Sa puntong yun, wala na rin siyang kawala. Marco! Kathleen, anak, tumigil ka na. Huwag mo siyang iyakan at baka kung ano ang isipin ng mga tao. Sir Jupiter, hindi ko napigilan ang pagbugso ng aking emosyon. Napaluhod ako at hinawakan ng walang buhay na si Marco. Bigla kong naalala ang sinabi niyang gusto niya nang magpakamatay. Baka kinuha niya na rin ang pagkakataong ito na sinugod siya ng mga tao para wakasan na ang kanyang paghihirap. Hinayaan na lang niyang mapatay siya ng taong bayan. Nilapitan ako ni Papa at sapilitang pinatayo. Napansin kong pinagtitinginan ako ng mga tao at hindi nila nagustuhan ang pag-iyak ko. Pero sa oras na yon ay wala akong pakialam sa iisipin o sasabihin nila. Halika na, anak. Umuwi na tayo. Hayaan na natin silang iligpit ang katawan ni Marco. Hinang-hina na ako noon sa kakaiyak kaya wala na akong nagawa kundi ang magpadala na lang sa utos ni Papa. Iyak ako ng iyak hanggang sa makauwi kami sa bahay. Sobrang bigat talaga ng aking kalooban. Kahit kasi muntik na akong patayin ni Marco, mahalaga pa rin siya sa akin. Mahirap tanggapin na namatay siyang may sama ng loob sa akin.
Pagka-uwi sa bahay ay nilinisan ako ng aming katulong. Ginamot rin niya ang sugat ko sa binti. Pagkatapos noon ay pinagpahinga na ako ni Papa. Nakatulog na lang po ako sa kakaiyak at umaga na nang magising ako kinabukasan. Good morning, anak. Dinalhan na kita ng agahan dito sa kwarto mo. Alam kong mabigat ang pakiramdam mo. Salamat po. Kumain ka ng marami. Si Marco po, nasaan ang bangkay niya? Nailibing na po ba? Oo, kagabi pa nila inilibing. Nabasbasan man lang ba siya? Hindi pumayag ang mga tao na pabasbasan ang bangkay niya. Lahat sila ay galit na galit kay Marco. Hindi raw ito karapat-dapat ng babasbasan ng Panginoon. Pero kahit na aswang siya, may bahagi pa rin niya na isang normal na tao, isang taong biktima lang din ng mga masasamang pangyayari sa buhay niya. Bakit niyo pinagkait sa kanyang basbas ng Diyos? Anak, huwag na lang tayong makialam sa desisyon ng nakararami. Ang importante ay tapos na ang lahat. Ligtas ka na, at ligtas na rin ang mga tao sa bayan natin laban sa aswang. Pero pa, Nakuha pala nila ang bag mo at ibinigay sa akin kanina. Anak, napansin kong may dala ka palang recorder kahapon. Nirecord mo bang interview nyo kahapon? Opo. Bakit? Kung ganon, pwede mo nang ituloy ang plano mo. Sigurado akong magugustuhan ito ng mga boss mo. Ipo-promote ka nila ng dahil sa interview na to. Pa, seryoso ka ba? Hindi mo ba nakikitang nagluluksa ako sa nangyari? Itong interview na to pa talagang nasa isip nyo? Anak, sa akin lang naman. Hindi biro ang pinagdaanan mo para sa interview na to. Dapat lang naman na kahit paano ay mapakinabangan mo to. Hindi. Nagbago ng isip ko. Hindi ko gagamitin si Marco para sa pansarili kong interes. Anong sinabi mo? Kathleen, anak, mag-isip ka nga. Huwag mong sayangin ang pagkakataong to. Akala ko nagbago na kayo. Hindi pa rin pala. Makasarili pa rin kayo. Galit na galit ako noon kay Papa at hindi na siya muli pang kinausap. Nanatili ako sa bahay ng isa pang araw. Pagkatapos noon, bumalik na ako ng Maynila. Sinubukan akong kausapin ulit ni Papa pero hindi ko siya sinagot. Pagkabalik ko ng Maynila, sinubukan kong ibalik sa normal ang buhay ko. Pinilit kong kalimutan ang mga nangyari pero hindi ito naging madali. Hindi ko na rin po pinitch sa mga boss ko ang interview namin ni Marco. Itinago ko ang recorder sa cabinet ko at hindi na ito muli pang ginalaw. Pagkalipas naman ng 5 buwan, nag-resign ako sa aking trabaho. Hindi rin nagtagal, pinasok ko ang corporate world at nakapagtrabaho bilang executive assistant sa isang kumpanya sa Makati. 5 years later, umuwi ako sa probinsya namin nang malamang pumanaw na si Papa. Ako ang nagasikaso ng lamay at libing niya. Pinagdasal ko rin ang katahimikan ng kanyang kaluluwa at pinatawad siya sa kanyang kasalanan sa akin. Pagkatapos siyang mailibing ay bumalik na agad ako ng Maynila. Yun na ang huling beses na tumapak ako sa probinsya namin. Sa kasalukuyan ay may asawa na ako't 2 anak. Pareho kami ng mister ko na listener ng kwentong takip silim at siya ang nagikayat sa akin na ipadala ang kwento ko. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Maraming salamat sa pakikinig at magandang araw sa ating lahat.